Okay, mga nagtatanong, baka akala nyo scooter lang kaya natin ito po overhaul o i-overhaul. So yan, gumagawa rin tayo ng sidecar mga kamoto. Ito sa Premo. So ito, papalit tayo nito ng bob seal. Tapos do-double check natin yung block kung may tama na. Palit din ng gasket. Kasi tignan nyo yung pinaka-tornilyo niya. Yan, isira na yung pinaka-tornilyo niya, lost track na. So yan, kaya nilagyan ng pandikit para hindi tumagas. Ayan, kabila rin. So kung mapapansin nyo yung pagka tinatanggal mo yan, sumasama yung pinaka-gasket. Diba? So ganun lang. So ito, medyo mahirap tanggalin mga kamoto, ano. Medyo mahirap siya tanggalin dahil yung mga tornilyo niya is lost thread na. So ilang baklas na siguro nagawa to. Tapos dito nilagyan nila ng pinaka-tornilyo. So dapat ang tornilyo nito ito lang. Kasama yung pinaka himpitan ng pinaka-tornilyo. So ito, ginawa na lang ng paraan. So medyo mahirap kasi nakalubog. Ngayon magbabaklas tayo ng breather. Ayan, breather niya. So yun na mga kamoto, natanggal na nga natin yung pinaka-cover niya, ano. Puro gasket. So ngayon papalitan na natin to ng bago, yung pinaka-gasket niya sa head. Ayan. So ito yung sinasabi ko sa inyo, yung ginawa nila ng paraan. Nilagyan na lang ng tornilyo. Ayan. Kaya medyo mahirap baklasin. Kailangan patanggalin yung breather. Pero pagka yung stock pa rin, di mo na kailangan tanggalin yung breather mga kamoto. So ito tuturo ko naman sa inyo mga kamoto kung paano mag-timing ng timing chain. So yan na nga mga kamoto, pagka tinanggal mo yung dalawang cover na ito sa may magneto, diyan mo mapapansin yung pinaka pihitan. O, tapos dito mo may guide yan dito sa maliit na butas, yung nakalagay letter T. So ito meron din naman guide dito. Pagka na-timing nyo, halimbawa ayaw nyo mag-timing mamaya, pwede rin naman kahit baklas na pwede nyo i-timing yan. So kung ako kasi, pagka binabaklas ko yung ganito, tina-timing ko na para hindi na ako mag-timing pagka ikakabit ko na mga kamoto. So may guide yan dyan, may pihitan, meron din siyang guide dito sa taas kung gusto nyo mag-timing mga kamoto. So yung mapapansin nyo yung guhit, kabilaan yan, nakatapat yan sa may head. Ano, hindi nakataas, di kagaya na XRM nakataas. So yan, nakalagay ang kabilaan gilid ng head. Ayan. Tapos nakatutok sa taas yung pinakatultok niya. Pag sa ilalim, may ibig sabihin tukod yan, hindi yan yung pinaka-timing niya. Pwede mo rin baliktarin yan mga kamoto. Ganun lang yun. So yung mapapansin nyo, tinalihan ko yung pinaka-timing chain. Oh, bakit ko tinalihan yan? Dahil yung pinaka-head niya tsaka block nakaangat yan. Hindi ang kagaya na XRM nakatapat sa mismong gulong. So yun nakaangat. Malalaglag po yan pag hindi nyo tinalihan. Para hindi kayo mahirapan. So ito yung tatanggalin nyo, 4 na tornilyo. 12 lang po yan. Ayan. Kahit anong motor, 4 na tornilyo talaga meron yan. So yung mapapansin nyo to sa Premo na to, meron din pala siyang tornilyo dalawa rito sa gilid. Yan yung sinutukoy ko kanina na sinasabi ko na may tornilyo yan. Bali 6 yung tornilyo niya. So yung mapapansin nyo, tatanggalin ko yung pinaka-timing chain guide, diba? So yung chain guide, kaya gaya po nito, luma na to. Pag nasagi mo to, madaling maputol. Para hindi ka na magpalit ng chain guide, tanggalin mo na lang bago mo tanggalin yung pinaka-head. Nababali po yan, malutong na to mga kamoto. So yan na nga, nabunot na natin yung pinaka-head. Mapapansin nyo, nakatali pa rin yung kadena. So pagka nakatali yung kadena, tatanggalin nyo lang yung kadena nya mismo. Pag naluwagan mo yung kadena, ayan, ilulusot mo lang yan dito sa baba. Yan, nakita nyo, nalusot ko na. Pagka nalusot mo na yan, tsaka mo natanggalin yung pinaka-head. Yan, hindi nabababayan doon sa pinagkakabitan sa ilalim ng sigunyan. So yan, bunutin mo na yung head. Ayan, tanggal mo na yung head. Oh. Dito mo na mapapansin kung anong sira niya, gaya nito. Diyan mo mapapansin kung sira niya talaga. Ayan, tagas yung pinaka langis. Kasi bakit? Etong gaya nito, basa, di ba? Umaandar yan, dapat ang kulay niya brown, hindi itim. Walang basa dapat yan tuyong-tuyo. Ibig sabihin niya, lumulusot na talaga yung langis dito. So ngayon, re-repair natin ito mga kamoto.
Ayan yung carbon niya sa piston. Nakikita nyo yung carbon parang ano talaga no? Yung so ngayon lilinisin natin yan. Do-double check natin kung ano talaga pinakasira nito. Kasi yung binili lang na may-ari nito, valve seal. So hindi natin sure kung may tama yung block nito. Ngayon check pa natin mga kamoto. So yan, naiangat na rin natin yung block. Angat nyo lang mga kamoto yan. Pag naiangat nyo na, ilusot nyo ulit yung pinakakadena nya. Ganun lang yung mga kamoto para hindi kayo nahihirapan magsalpak ng kadena ron sa may sigunyal. Kasi talagang kumakalas yan doon. So yan, pagka inangat mo na mga kamoto, maipansin yan. Yun. So ito yung pinaka ano niya mga kamoto. Gaya nito mga kamoto, ang binigay sa akin ng may-ari nitong tricycle na to is yung valve seal lang. Gaya nito may tama yung block niya. So yan, sinuggest ko na sa kanya to bago ko baklasin. Kung may tama yung block mo, hindi natin mawawala yung usok nito. May usok pa rin to. Kasi yung valve seal, talagang kasabayan pagka pinabaklas mo yung block, kasabay talaga palitan yan. Kaya mapapansin nyo na may tama yung pinaka-block nya. Ayan. Ayan yung may tama. Bago ko binaklas, pinaalam ko to sa may-ari na kung may problema man yung usok niya ulit, hindi mo wala sa valve seal, wala basta mekaniko ron mga kamoto. So yun. So ito na nga mga kamoto yung block ng Supremo. So nangyayari kasi rito, pagka ito kasi ay nasira yung pinaka-block nya. So yung kung mapapansin nyo, yung piston nya tsaka block magka-pantay ano mga kamoto. Yan talaga yung pinaka-timing na mismong block. Timing na rin yan dito sa may ilalim. Sa may magneto. Yan talaga yung pinaka-timing nya. Pag pinantay nyo yan, kahit balibalik na rin nyo basta magkapantay. Okay po yan, pasok yan sa timing nyo. So ito na nga yung malaking problema rito sa ginawa natin motor. So kung mapapansin nyo, hindi mahugot tong barbula. Oh, bakit hindi mahugot yung barbula? Papaliwanag ko sa inyo. Ibig sabihin po, baluktot yung barbula niyan. Kasi pagka yung barbula hindi mahugot, mahirap ipasok. Napapasok naman siya pero mahirap. Ayan, gaya no. So itong isa malambot lang, ayan no. Pagka hinugot nyo, di ba? Dapat gano'n lang siya kalambot. So ibig sabihin yung isa, baluktot na ng mga kamoto. So ayan. So ito pa ang pinaka-importante dyan. So kung mapapansin nyo yung plastic, hindi ko tinapon. So magagamit natin yung plastic ng valve seal. So paano? Ito kasi, ipupush mo yan gamit yung T-ring. So kaya letter Y. O diba? Pag pinush mo ganun yan, push mo lang. O diba? O papasok mo na yung pinaka-lock ng kanyang barbula. Hindi mo na kailangan ng kung ano-anong tools na kailangan mo pang gamitin. So pag pinasok mo yung pasok agad yan. Diba? Ayan o. Pasok na. So ayan, nasalpak na natin yung pinaka-head mga kamoto. So ayan, nasalpak na rin natin yung 4 na tornilyo. Tapos sasalpak din natin yung 2 tornilyo rito sa ilalim. Ayan. So ayan mga kamoto, ganun pa rin yung timing niya na yan. Nandiyan pa rin sa gilid yung guhit. Right tsaka left. O diba kung mapapansin nyo. Tapos nakatutok yung magneto, letter T. Ayan, mapapansin nyo yung maliit na letter T. May guhit. So yung mga kamoto. So yun, ito pa mga kamoto. Baka mamaya pagka sinalpak nyo to sa loob, hindi po papasok yan. Nakatukod yan, nakaangat. So diskarte lang yan para mabalik mo sa dati. Tanggalin mo yung tanggalin mo muna yan. Tapos pihitin mo siya. Pihitin mo siya mga kamoto. Ayan yung pihitan niya. Ayan, bahigpit yung kanan na pihit, aangat na po yan. Aangat na yan. Yung kaliwa naman, pagka nakaangat na yan, nagmabot na dito to, pagka kinaliwa mo, bigla nang pipitik yung spring yan. So yung pinaka tukod na sa mismong chain guide niya mga kamoto. So ito na yung pinaka gasket niya, nalagay na natin. Nakita nyo nag-press, di ba? So ngayon isasalpak nyo na. Ayan. Pagka pinihit nyo yan, o di ba pasok na pasok. Wala kayong makikitang tukod na kung ano man. Ngayon lagyan nyo na ng tornilyo yan mga kamoto. So yung mapapansin nyo, pagka binitawan ko na yung pinaka guide nya, ibitik na yan. Ano nyo ha? O ayun, pumasok na. Tayo. So yun na yung pinaka timing niyan mga kamoto. So
So yun na nga mga kamoto, tapos na natin ikabit. I-start na natin mga kamoto yung kanyang motor. So kung mapapansin nyo mga kamoto, may push start pa ito. Yun, one click. Maganda na mga kamoto. So yun lang mga kamoto, sana may natutunan kayo sa aking video. At sana like nyo, follow, share nyo na rin yung sa